Noong Hulyo 19, 2026, inihayag ng kagawaran ng interior ng Ukraina ang isang bagay na sa unang tingin ay mukhang wala namang kakaiba. Ang ipinakita nila ay isa sa maraming naval drone na inilunsad ng Ukraina mula 2022. Isang sasakyang pandagat na walang tripulante na gawa ng unit ng combat diver. Ang mahalagang detalye sa drone na ito ay hindi ang bangka, kundi ang gumawa nito ang Omega, Special Purpose Center ng Pambansang Gwardiya ng Ukraina. Ang diving detachment na ito rin ang gumamit ng drone ilang araw bago nito para sirain ang Russian Su-24M bomber sa Saki-Saki Airbase sa sinasakop na Crimea. Sinira ito bago pa makalipad para sa strike mission. Ang mga nagpasabog sa Russian bomber gamit ang mga sandatang mula sa langit ay siya ring nagdidisenyo ng bangkang magdadala ng susunod na henerasyon ng Ukrainian drone sa dagat. Gusto naming ilaan ang video na ito sa bangkang yon, pati na rin sa kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kung paano nakikipaglaban ang Ukraine sa isang digmaang pandagat kahit napakalimitado ng kanilang hukbong dagat at sa ilang taong pag-unlad ng naval drone innovation na nagbigay daan para mangyari ang lahat ng ito. Mahalaga ang operasyon ng bomber dito, kaya natatangi ang kwento ng bangka kumpara sa karaniwang balita ng drone ng linggo. Ang Su-24 MISS ay isang uri ng eroplano na ginamit sa paghulog ng glide bombs sa mga lungsod at mga posisyon sa unang hanay ng labanan sa Ukraine. Kaya ang pagtanggal ng isa bago pa ito makalipad ay mas mahalaga sa estratehiya kaysa sa pagpapabagsak ng drone o pagsira ng barko sa dagat. Gayunpaman, mas mahirap din itong gawin. Kailangang pisikal na lumapit ang mga tao sa mahigpit na binabantayang base ng himpapawid ng Russia para manumanong magawa ang trabaho. Iyan ang karanasan ng unit na gumawa ng sarili nilang naval drone. Hindi sila research and development team na natututo lang sa ulat ng iba pagkatapos ng labanan. Special Operations Unit ito na gumagawa ng kagamitan based sa misyon ng sarili nilang tao. Yunahin natin kung ano talaga ang ginawa ng Omega Team dahil mahalaga ang detalye. Ayon sa Ministry ng Interior ng Ukraine, ang sasakyang pandagat ay ginawa ng sariling diving detachment engineers na katuwang ang isang sibilyang Ukrainian IT company, hindi sa sentralisadong defense procurement system. Ipinakita sa mga larawan ng ministry ang bangka na may Japanese-made Suzuki outboard engine at satellite communications terminal na nagpapakitang kaya nitong mag-operate at manatiling konektado sa mga taga-kontrol kahit malayo sa paningin. Ang bangka ay tahasang inilarawan bilang isang mothership na nagdadala ng mga FPV drone na pagkatapos ay lilipad para sirain ang kalaban. Yan ang buong konsepto sa isang pangungusap. Kaya ang bangka ay hindi sandata, kundi parang magarang delivery truck na lumalapit sa target. Pagkatapos ay darating na ang mga tunay na makinang pamatay, na ito ang subok at epektibong first-person view ng mga drone na kailangang maglunsad mula sa pinakamalapit na posisyon sa kalaban at makarating na may sapat na baterya para makamanobra at umatake. Nagmula raw ang ideya sa sektor ng Zaporizhia, kung saan gumagamit ang koponan ni Omega ng FPV drones laban sa logistics at kagamitan ng mga Ruso sa likod ng frontline. Doon, naranasan nila ang parehong suliranin ng ibang operator sa digmaan. Hanggang saan aabot ang baterya ng drone bago maubos ang kuryente sa pag-atake. Pero gamit ang isang delivery system, maaari mong palawigin ang saklaw nito ng mas malayo. Ang isang naval platform ay nagsosolusyon sa problema sa saklaw, katulad ng kung paano nilulutas ng forward operating base ang problema para sa mga infantry. Lumapit muna bago gamitin ang mahal at marupok na bahagi ng sistema. Sabi ng National Guard, may mga unmanned team na silang nagsasagawa ng operasyon sa timog Ukraine gamit ang mas malawak na pamamaraang ito. Maliit na bangka, FPV drones, at tactical na karanasan ng diving detachment ang gamit para sirain ang sasakyang Ruso, armored equipment, fuel tanker, at infrastruktura ng kuryente. Layunin ng teknolohiya tulad ng drone at remote operated systems na iligtas ang buhay ng mga mandirigmang Ukranyano at pabilisin ang paglipol sa puwersang Ruso. Hindi lang sa strike mission ginagamit ang unit. Ayon sa ulat, ang ilang bersyon ng bangka ay pwedeng magdala ng FPV interceptor drones, kaya nagiging mobile coastal air defense din ito. Wala pang inilalabas na opisyal na pangalan o technical na detalye ang kagawaran ng interior, kaya't ang impormasyon tungkol sa makina at komunikasyon ay mula lang sa mga litrato, hindi sa kumpletong talaan. Malinaw ang layunin sa likod ng bangka. Hindi bago ang naval mothership at ilang taon nang gumagamit ang Ukraine ng mga sea drone na may dalang FPV drones. Mula Barracuda system ng hukbong dagat hanggang katran ng defense intelligence. Ang bago rito ay kung sino ang gumagawa. Isang frontline special operations unit, mga diver na nagpaplano at nagsasagawa ng underwater sabotage laban sa mga eroplanong Ruso. Nagdisenyo at gumawa ng naval drone kasama ang pribadong tech partner, imbes maghintay sa normal na proseso ng defense industry.
Bahagi ito ng kalakarang lalong humuhubog sa paraan ng pakikidigma ng Ukraine sa digmaang ito. Ang mga operator na gumagamit ng sandata ay sila na rin ang gumagawa, tinatanggal ang komplikadong procurement at nag-i-innovate agad sa frontline kaysa umasa sa ministeryo. Para maintindihan ang kahalagahan ng pattern na yon sa digmaang pandagat, balikan natin ang simula ng Sea Drone program ng Ukraine. Ito ay kwento ng isang bansang halos walang navy nang magsimula ang malawakang pananakop. Ngunit pagkalipas ng 4 na taon, nagsasagawa ito ng isa sa mga pinakabinabantayang eksperimento sa unmanned naval warfare sa buong mundo. Nang lusubin ng Russia noong Pebrero 2022, hindi naging mahalagang puwersa ang Navy ng Ukraine sa Black Sea. Nawala na o sinadyang palubugin ang pinakamakapangyarihang surface combatants nito sa simula ng digmaan para hindi makuha ng Russia. Samantala, ang Black Sea Fleet ng Russia na nakahimpil sa Sevastopol sa okupadong Crimea ay may epektibong kontrol sa dagat. Ang fleet na yon ang nag-blockade sa mga daungan ng Ukraine, nagbanta ng amphibious landings malapit sa Odessa, at nagsilbing missile platform na nagpapakawala ng missiles sa buong bansa. Ang unang tunay na sagot ng Ukraine ay ang paglubog ng cruiser na Moskva, ang punong barko ng fleet, noong Abril 2022 gamit ang Neptune anti-ship missiles. Malaking gulat ito sa planong pandagat ng Russia at unang paglubog ng punong barko ng kalaban mula Russo-Japanese War noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Pero isang beses lang itong missile strike hindi kayang ulit-ulitin. Kailangan ng Ukraine ng isang bagay na kaya nilang gawin ng maramihan, mura at hindi nangangailangan ng shipyard. Ang bagay na yon ay naging isang maliit, mababa at punong-puno ng pampasabog na hangka na halos hindi nakaangat sa ibabaw ng tubig, mahirap makita sa radar at mas mahirap pang tamaan. Sinimulan ng mga Ukrainian developer ang pagdidisenyo ng Magura series noong tagsibol 2022. Pagsapit ng Oktubre, ang mga unang prototype na bangka bago ang operational Magura V5 ay lumahok na sa pagsalakay sa Sevastopol Harbor. Pangunuling base ng Russian Black Sea Fleet ito. Sa unang pagsalakay, nasira ang NOY pinakabagong flagship, ang frigate na Admiral Makarov, at isang minesweeper. Walang barkong napatubog ang mga drone noong gabing yon, pero pinatunayan ng pagsalakay na epektibo ang konsepto. Ilang murang bangkang walang sakay ang nakapasok sa pinakamahigpit na binabantayang bus ng hukbong dagat ng Russia sa Black Sea, kaya't mabilis na umusad ang programa. Ang Direktorado ng Intelihensyang Militar ng Ukraine o GUR ang naging pangunahing nagpapatakbo ng pamilyang Magura. Noong 2023, umaabot na sa malalayong lugar mula baybay ng Ukraine ang mga bangka nito. Noong Mayo 2023, 3 Magura drone ang tumama at nakasira sa Ivan Kurs, isang malaking barkong pang-intelihensya ng Russia. Daan-daang milya ang layo mula sa Ukraine. Naglunsad ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine, SBU, ng isa pang pamilya ng naval drone na Sea Baby. Noong Hulyo 2023, Sea Baby, mga drone na may halos 1 toneladang pampasabog ang tumama sa tulay ng Kerch Strait, na siyang pisikal at simbolikong ugnayan ng sinakop na Crimea at mainland Russia. Ang Sea Baby drone ay inayos para maglagay ng naval mine, magdala ng rocket launcher at umatake ng karagdagang barkong Ruso sa Novorossiysk nang ilipat doon ang fleet. Ang mahalagang pagbabago nagpatunay ng mga naval drone ay estratehikong sandata. Hindi lang istorbo ay naganap sa simula ng 2024. Nung huling bahagi ng Enero, nilubog ng Magura V Vilima drone ang Ivan Novets, Tarantul-class missile corvette. At noong kalagitnaan ng Pebrero, nilubog nila ang Rapucha-class landing ship, ayon kay Arkunikov. Iyon ang unang kumpirmadong paglubog ng barkong pandigma ng kalaban gamit ang naval drone sa kasaysayan ng digmaang pandagat. Sa loob ng 1 taon mula unang pag-atake sa Sevastopol, iniulat ng mga outlet na masusing sumubaybay sa kampanyang ito na pinagsamang atake ng Ukrainian sea drone at missile ang lumubog o sumira sa humigit kumulang 2 dosenang barko ng Russia. Noong 2023 hanggang 2024, inilipat ang karamihan sa Black Sea Fleet mula Sevastopol, ilang daang kilometro sa silangan, patungo sa mas malayong at pansamantalang ligtas na base sa Novorossiysk. Ngunit napatunayang panandalian lang ang proteksyon doon. Isa ito sa mga pinakakitang resulta ng digmaan. Isang bansang walang makabuluhang hukbong dagat ang tumulong mapalis ang malaking bahagi ng nuclear-powered Black Sea Fleet sa base nitong Sevastopol gamit ang mga bangka. Nagkakahalaga lang ito ng ilang daang libong dolyar bawat isa. Kahit umatras sa Novorossiysk, di pa rin naresolba ang problema ng Russia. Patuloy ring lumalawak ang saklaw ng Ukrainian Sea Drone. Sa kalaunan, tinatamaan ng mga target na halos 500 milya mula sa baybaying kontrolado ng Ukraine at patuloy pang pinapahusay ng pamilya Magura ang kakayahan nila. Sa unang bahagi ng 2025, ang Magura V Vilima drone ng Ukraine nilagyan ng Sea Dragon, isang infrared homing missile na inangkop mula sa lumang Soviet R-73 air-to-air missile ang nagpapabagsak sa Russian mga Mi-8 helicopter malapit sa Crimea. Una ang kumpirmadong kaso ng naval surface drone na nakapatay ng aircraft. Ang mas malaking Magura V7 ay may sariling air defense missile na rin. Ang dating improvised na speedboat na may pampasabog ay naging multi-role naval platform sa loob ng 3 taon. Kayang umatake sa mga barko, tumama sa mga target sa lupa
at magpabagsak ng sasakyang panghimpapawid. Ang pagunlad na ito ng kakayahan ang direktang pinagmulan ng konsepto ng mothership sa likod ng Omega Boat. Nang nagkaroon ng Ukraine ng mga maasang surface drone na kayang umiwas sa radar at makaligtas sa pagtawid sa bukas na dagat, ang susunod na luhikal na hakbang ay tigilan na ang pangtrato sa kanila bilang one-way na pampasabog at gawing plataporma para magdala ng iba pang sistema. Noong kalagitnaan ng Hulyo 2026, hayagang sinuportahan ng hukbong dagat ito at ipinakita ang multi-layered na operasyon ng Barracuda drone boat na umatake sa observation post. Isang hiwalay na sasakyang pantubig na may dalang drone ang naglunsad ng mga drone para sa pagmamanman at FPV strike. Mas mabilis magtagal sa target area, kumpirmahin ang target at ipasa ang pag-atake ang onboard drone ng bangka kaysa sa single-purpose kamikaze craft. Kaya mas mataas ang precision at bisa. Ang isa pang bahagi ng trend ng mothership ay air defense na maaring mas mahalaga sa susunod na yugto ng digmaan. Pero bago yan, mag-subscribe sa Military Show para sa araw-araw na balita. Noong Abril 2026, isang Ukrainian Sea drone ang nakapagpabagsak ng Russian Shahid drone gamit ang interceptor mula sa sarili nitong deck na tinawag ng Ukraine na una sa mundo para sa naval platform. Ito ay dahil ang Sea drone ay practical na launch platform para sa interceptor system gaya ng Sting. Kaya nilang magbantay sa laot malapit sa Black Sea at ipagtanggol ang mga lungsod mula sa mga direksyon at distansyang hindi madaling masaklaw ng ground-based air defense. Inilarawan din ng Direktorado ng Intelihensyang Militar ng Ukraine ang isang insidente kung saan sinubukan ng mga tauhan ng Russian Coast Guard na pigilan ang isang grupo ng mga Ukrainian naval drone gamit ang putok mula sa magaang armas. Naglunsad ang plataporma ng mga FPV drone na pumalibot at sumira sa ilang tauhang Russian na sangkot. Pero hindi lang ito nakaapekto sa labanan sa dagat. Ang mothership logic ng Ukraine ay lumilitaw sa bawat larangang ginagamitan nila ng mga uncrewed system, bahagi ito ng mas malaking pagbabago sa estruktura. Sa lupa, noong kalagitnaan ng Hulyo 2026, gumamit ang 123rd Separate Territorial Defense Brigade ng Ukraine ng improvised na landing craft. Nagpadala ng ground robot na may machine gun sa baybayin ng Kimborn Spit, Mykolaiv Oblast na kontrolado ng Russia at ginamit ito agad sa combat role. Ito ang unang beses na isang maritime platform ang nagdala, naglapag at nagbigay daan sa ground robot na magsagawa ng misyon sa okupadong baybayin. Sa himpapawid, gumagamit ang mga puwersa ng Ukraine ng mga UAV na pang heavy bomber para maghatid ng mga one-way attack ground robot para sa kasunod na mga pag-atake sa mga posisyon ng Russia. Pinapapalawak nito ang operational range ng mga ground robot habang pinananatiling mas malayo ang mas malalaki at mas mahal na bomber drones mula sa depensa ng himpapawid ng Russia sa mismong oras ng pag-atake. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng yan, mga bangka na nagpapalipad ng FPV drones at interceptors, nagdadala ng ground robots sa dalampasigan, mga bomber na naghahatid din ng ground robots sa loob ng kalupaan, at lumilitaw ang isang doktrina. Nakapagbuo ang Ukraine ng isang buong logistics layer gamit ang mga uncrewed platform na ang tanging trabaho ay dalhin ang mas maliit, mas mura at mas expendable na sandata ng sapat na malapit para maging mahalaga nang hindi nilalagay sa panganibang tao o mahal na kagamitan para gawin ito. Dito rin pumapasok ang detalye kung sino ang gumawa nito. Hindi kailanman naging isang top-down na programa ang industriya ng drone ng Ukraine, gaya ng karaniwang paggana ng tradisyonal na sistema ng procurement sa depensa. Desentralisadong ekosistema ito ng pribadong tagagawa, workshop na pinopundohan ng volunteer, at ngayon at lalo pang dumarami ang mga frontline unit mismo na nagdidisenyo ng hardware batay sa mga natutuhan nila mula sa ilang buwang aktual na paggamit sa labanan. Halimbawa, iniulat ng mga Ukrainian manufacturer gaya ng Frontline Robotics na gumagawa sila ng maliliit na pagbabago sa disenyo ng kanilang mga drone ng hanggang 20 beses bawat buwan. At may malalaking update humigit kumulang kada 6 na buwan. Ang bilis ng pagbabagong ito ay halos hindi may isip sa karaniwang proseso ng pagkuha ng depensa ng karamihan sa mga militar sa kanluran. Akma sa kulturang yon, ang diving detachment ng Omega na bumuo ng sarili nitong bangka kasama ang isang pribadong IT partner. Alam ng mga operator kung saan mauubos ang baterya ng FPV drones at paano tumutugon ang depensang baybayin ng Russia sa mababang pag-atake. Mabilis na gumagalaw na bangka at eksaktong alam kung ano ang kailangan ng diving team mula sa isang support platform sa panahon ng isang special operations mission. At imbes na gumawa ng mga requirements at maghintay na ibang tao ang gumawa nito, sila mismo ang gumawa. Ang programa ng Ukraine para sa naval drone ay nagsimula na ring magbigay ng impluwensya kung paano mag-isip ang ibang militar tungkol sa ganitong uri ng digmaan, na siya ring patunay kung gaano nakalayo ang narating ng teknolohiya mula sa mga unang alanganing pagsubok ng mga prototype papasok sa daungan ng Sevastopol. Unang ginamit ng militar ng Estados Unidos ang mga armadong sasakyang pandagat na walang tripulante sa labanan noong mga operasyon sa Iran. Sinubo din ng US Special Operations Forces ang mga Ukrainian Magura na drone pandagat sa mga ehersisyo sa Pilipinas. Rehiyong interesado sa murang, mabilis at mahirap matukoy na naval strike craft dahil sa tensyon sa South China Sea.
Hindi ibig sabihin na ang Magura family o mga kauri nito ay magiging standard na gamit ng US Navy. Ngunit ibig sabihin nito na pinag-aaralan ang mga operational na aral na nakuha ng Ukraine sa pakikipaglaban sa mas malaking hukbong dagat kahit halos wala itong sariling fleet. At sa hindi bababa sa isang pagkakataon ay direktang hiniram ng pinakamalaking military backer ng bansa. Medyo kakaiba ang posisyon ng Ukraine. Sa karamihan ng larangan ng digmaang ito, karaniwang tumatanggap ang Ukraine ng teknolohiya at doktrina mula sa kanluran. Ngunit sa naval drones, bahagyang nabaligtad ang daloy. Mahalaga ring malinawan kung ano ang Katran at Barracuda. Maluwag na ginagamit ang dalawang pangalan sa kwentong ito. Kahit magkaiba sila, ang Katran, pinapatakbo ng Direktorat ng Intelihensya ng Depensa ng Ukraine, ay plataporma para sa pan-atake at pagmamanman, tulad ng pamilya Magura. Ang Barracuda ay pagmamayari ng hukbong dagat at ayon sa sariling demonstrasyon ng hukbong dagat noong Hulyo 14, ito ay partikular na ginawa para sa papel ng mothership, direktang inaatake ang target gamit ang sarili nitong onboard na mga sistema at pagkatapos ay nagpapalipad ng mga subordinate na FPV drone upang pahabain ang labanan. Mas malapit ang bangkang Omega sa konsepto ng Barracuda kaysa sa single-purpose strike drone gaya ng unang Magura. Carrier muna, sandata pangalawa. Ang kaibahan lang nito sa ibang programa ng gobyerno ay gawa ito ng mga inhinyero ng unit ng labanan kasama ang pribadong partner. Hindi dumaan sa formal na proseso ng pagbili. Mahalaga ring sukatin sa numero kung gaano kabilis lumalawak ang ecosystem na ito sa kabuuan. Nakagawa ang Ukraine ng 10,000 ground robotic systems noong 2025 at target na makagawa ng 50,000 sa 2026, 5 beses na pagtaas sa isang taon. Ang European Union naman kumikilos para gawing formal ang suporta sa ganitong production base. Noong Hulyo 2026, nilagdaan ng EU at Ukraine ang kasunduan sa drone para alisin ang burokratikong hadlang at mapadali ang joint ventures ng mga kumpanyang Ukrainian at Europeo. Inilunsad ng European Commission ang EU-Ukraine Drone Alliance. Pinagsasama ang mga kumpanya, mananaliksik at sandatahang lakas mula sa magkabilang panig. Inaasahang gaganapin sa Brussels sa Setyembre ang unang pagpupulong ng 18 founding members. Wala sa perang yon o sa balangkas ng pulisya ang direktang nagtayo ng Omega Boat. Ang sasakyan yon ay nagmula sa isang diving unit at isang pribadong kumpanyang IT ng Ukraine na kumikilos sa sarili nilang inisyatiba. Ngunit ito ay bahagi ng mas malawak na agos na ginagalawan ng kwento. Ekonomiyang pangdigmaan na kinilalang lihitimo ang improvisasyon sa frontline bilang pinagmumulan ng bagong sandata, imbes na sentralisahin at pabagalin. Saan kaya mapupunta ang posisyon ng Russia sa Black Sea pagdating ng tag-init 2026? Hindi naman nagbago ang sitwasyon mula nang umatras ang fleet sa Novorossiysk, pero patuloy ang pagtaas ng presyon. Napilitan ang Black Sea Fleet ng Russia na baguhin ang operasyon at nabawasan ang kanilang oportunidad para sa malalaking aksyon sa Black Sea kumpara noong una sa digmaan. Nagbabo rin ang banta sa mga puwersang Ruso sa baybayin. Dati, sapat na ang ilayo ang mga barkong pandigma mula sa mga kilalang lugar ng paglulunsad ng drone. Ngayon, kailangang isipin ng mga tagaplano ng Russia ang maliliit na bangkang may pampasabog, FPV swarm, interceptor drone, ground robot o kombinasyon ng mga ito na maaaring ilunsad ng kahit sino. Mula sa Navy crew, intelligence operators, hanggang sa special operations divers na kumikilos mag-isa. Ang pagiging di mahulaan ang naging tunay na estratehikong bentahe ng Ukraine. Ang tradisyonal na Navy ay magastos, mabagal palakihin at madaling subaybayan. Samantalang, ang desentralisadong sistema ng maliliit, murang platapormang sadyang idinisenyo ng mismo mga gumagamit nito ay hindi ganoon. Ang bagong mothership ng Omega ay patunay ng patuloy na trend. Ang totoong layunin ng mga taktikang ito ay marahil hindi nga ang Russian Navy, kundi ang sinakop na Crimea. Doon, lalong tumitibay ang aksyon ng Ukraine. Kaya tingin ng ilang analyst ay parang kanila na ito. Para sa karagdagang detalye, panuuri ng video at mag-subscribe para sa mga update.